Okay, so when to use loops. Ah, so yung last video ay tungkol sa array. So ngayon naman ay loops. So tatlong scenario ko lang siya madalas ginagamit. So pinakauna ay pag pag ina-access ko or kailangan ko i-access yung laman ng array or dictionary. Array or dictionary. And yung pangalawa ay pag kailangan ko ng range ng number. Range ng number. Kuwari ay 1 to 100. So, gumagamit ako ng for loop. And, ang pangatlo ay pag kailangan kong umulit ng code or kasi madalas or umulit ng process. So, kuwari ay may if statement ka. Pero, hindi meron kasing mga scenario na kailangan mo siyang ulit-ulitin kasi may chinecheck ka na condition. So, yun yung pinaka gamit ko para sa akin. So, ano pa ba? Pag-access ng array, sige. So, nums, mas madali sa Python. So, i-adapt ko na lang kung ano yung nasa sa Python. For I in nums, ibig sabihin, itong variable na to, maglalaman nitong lahat ng element na to. So, print I. So, Python main.py. Ayan. Okay. So, pwede, baka nagbibilang yan, hindi ha. Iba-iba yan. So, yan. Na-access niya yung bawat ano nito. Bawat laman. And, pwede rin siya sa kuwari ay dictionary. Yan. So, name. Parang nagawa ko na to nung huli. Name Owen. Age. Parang nagawa ko na nga to nung huli. Tapos Patrick. Sige, ay na. Okay. For I in nums, ang lalaman nito ay dahil ang laman ng nums ay dalawang dictionary. Ang lalaman nito ay isang dictionary. Tapos pag na-print niya na isang dictionary, ito naman sunod. So, try natin siya. Age 29. Okay. So, wala siyang comma. Dapat may comma to. And sa dictionary, dapat may colon. Okay. Yan. Gusto niya i-access yung name. Ganyan lang yun sa ano eh. Okay. And yung kailangan ko ng range. O nga pala. So, may tatlo nga palang type ng for loop. Sa Python, for at while lang ang pwede. Pero sa ibang language, may for, may while, tsaka do while. Hindi ko masyadong ginagamit ang do while. And while, paminsan lang. Most of the time, ginagamit ko yung for loop. And, ginagamit ko din yung for loop pag kailangan ko ng range. For I in range, kuwari I 100. Kasi may mga problems na kailangan mong magbilang ng range ng number. Kuwari ay kailangan mong i-print lahat ng number na divisible by 5 between sa range na 1 to 100. Okay. So kuwari ay 1 to 100 inclusive yung 100 kung example. Tapos and nga pala yung pangatlo ay pag kailangan ko umulit ng process, di ba? So if I modulo 5 is equals to 0, ibig sabihin kung yung remainder nitong number na to ay equal to 0, ipiprint mo yung number na yun. Ibig sabihin, sige, ano na natin tong tapos iprint natin yung I. And alam nyo naman sa programming, ito muna yung niraran niya, tapos ganyan, pababa siya. Okay. So, mangyayari dito, uulitin niya tong code na to, yung nasa loob ng for loop. So, una niyang gagawin na ipiprint niya kung anong number nito. Magsimula tayo sa 1 to 21. Hindi kasali yung 21, hanggang 20 lang. So, 1 to 20, ipiprint niya yung kung ano number na tayo. Tapos, kung yung number na yun ay divisible by 5, ibig sabihin ay nahati siya sa 5. Walang point. Yan. Kasi, kuwari ay 10, divisible by 5.
Diba equals to 2, walang remainder. 0 ang remainder niya. So, ipiprint niya to. Okay, so divisible by 5, Python. Okay, print divisible by 5. Try natin siya. Okay, so pinrint niya muna. So, diba magbibilang siya ng 1 to 20. Nagprint siya ng 1 to 4 and hindi to true. Hindi siya true kasi ang divisible nila ay yan. Hindi 0 ang remainder nila. And nung 5 divided by 5 ay 1, wala siyang remainder. So, nagprint siya divisible by 5. Same din sa 10, 15, tsaka 20. So, yun. Tapos, yun. Parang nag-ano ko na rin. No? Tawag doon? Nagbibilang na nga. Yun. May yung mga ganun scenario na kailangan ko ng bilang. Tapos, yun. Na kailangan kong umulit ng process. And, query ay for I in range 10. Query ay kailangan ko i-print yung pangalan ko na 10 beses. Yung mga ganyang scenario. So, yan. Para hindi mo na siya ipiprint ng ganto-ganto. Mas mahirap. And yung while loop, ang nangyayari lang kasi dun ay hanggat para siyang if, para siyang pinagsama na if at ano pala. Hanggat true yung condition, mag-uulit siya ng mag-uulit. Okay, so query ay ano gaya? Hindi ko talaga ito masyadong ginagamit eh. Ito, while I is less than 10. Okay. So, ang I natin ay equal to 0. And magtutrue siya dito kasi 0 is less than 10. Mas mababa yung 0. Print Owen. Hindi, I. And kailangan, kasi magiging ano to eh, mag-i-infinite loop. Kasi true to non-true. So, ang gagawin natin, dadagdagan natin to ng isa. Para mag 1, 2, 3, 4, 5 siya. At umabot siya ng 10 at magfo-false na siya. So, yun. 0, 1, 2, 3, 4, 9. At nung nag-10 na siya, para ito yung 9. 9 plus 1, naging 10 na to. Magfo-false na siya. Kasi equal na siya. Hindi na mas maliit yung ito dito. So, yun.